Alright mga kapatid, ito po ang mga nakalap nating balita ngayong araw ngayon, December 26. Ano na po ba? Grabe yung mga nangyari, ano? Una po, at ang ating VP Sara, mataas pa rin ang ratings, pero ang presidente ngayon, bumaba daw, no? Ng ano ba to? Parang minus 3%. Ang laki diba? Pero si VP Sara, umangat daw ng 31%. Umangat sa 31%. Grabe, palakpakan po natin. Patunay lang po na etong GMA News nagbabalita ng maayos, ha? Yes, GMA News. Shout out. Dumaos do sa negative 3%. Grabe naman yun, matindi. Tapos yung patungkol po sa viral ngayon, ano? December 24 ata nilabas yun o December 25. Grabe yung usap-usapan po si Babaita. Si babae na si Lian de Guzman, ano? Kasi nga may boyfriend daw pala yon, pero para makaless food siya, ginamit niya si lalaki. Ayun, ganun ho, grabe ho, napakatindi ng usapan doon. Talagang sumabog ho yung social media, ano? Sumabog ho talaga mga kapatid, grabe. Tapos, meron pa ho tayong nakita, kinalulungkot nating balita, wala pa naman po mga paputok, pero 17 anyos na bata at isa pa, dedo sa pagsabog sa umano'y pagawaan ng paputok sa Pangasinan. Grabe na, matindi yon. Bakit naman kasi, ewan ko ba mga kabataan. Sabi na nga, bawal ho magpaputok, bawal. Bawal ho, wag na kayo magpaputok. Mas maganda maging tahimik po tayo. Kung nasanay tayo sa maingay, sige, okay lang. Pero huwag na kayo magpaputok. Grabe yan. Sa loob na lang kayo ng bahay. Okay? Dito naman ngayon sa Commissioner Rosana Fajardo bumitiw sa ICI. So, ilan na bang mga bumitaw ngayon? Parang 2 o 3 na ang bumitaw sa ICI. Ayaw na nila ng ICI o hindi naman kaya mas mabuti na lang daw ilapit ito sa Ombudsman o kaya sa Supreme Court, etc. para magawa ng aksyon kasi yung ICI parang wala naman eh. Yan po ang ating mga balita sa ngalan po ng ating Fiber ni Juan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Okay. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, habang nagsisimula ang ating balita, mga kapatid, huwag kakalimutan mag-like sa ating video at mag-comment. Duterte pa rin. Merry Christmas sa mga gustong mamasko dyan. Nandiyan po yung super thanks yan sa ating baba. Super thanks yan. Pindutin yan. Makikita niyo po kung gaano kahalaga lang ang inyong kaya. Maraming salamat po. Yeah. Buong update sa trending na issue ni Lian de Guzman. Viral ngayon sa social media ang kontrobersya na kinasasangkutan ng content creator na si Vince Jimenez at ng babaeng si Lian de Guzman matapos i-expose ni Jimenez ang di umano'y panloloko sa kanya habang may live-in partner pala ang babae. Ayon sa mga post ni Vince Jimenez sa Facebook na mabilis na kumalat noong Desyembre 25, nagsimula ang kanilang relasyon sa matamis na usapan. Ngunit unti-unting napansin niya ang mga red flags tulad ng pagiging unreachable ni Lian sa gabi at bigla ang pagkawala online. Nalaman niya raw na nakatira na pala si Lian sa kanyang tunay na boyfriend habang ginagamit siya para sa libre na sakay at pagkain, na tinawag ng marami na parang Grab at Food Panda service. Nag-viral ang exchange gift moment kung saan nagpadala si Vince ng box ng regalo na may whey protein at keratin, na tinawag na One Last Hug Edition. Ngunit nauwi sa public exposure ng screenshots ng chats at ebidensya ng cheating. Nagsalita na si Lian de Guzman sa isang video na nagsabing minahal niya raw si Vince kahit ilang linggo lang, ngunit maraming netizens ang hindi kumbinsido at tinawag itong dahilan lamang. Nagpahayag din ng galit ang tunay na boyfriend ni Lian, na nadiskubre ang pangloloko habang ginagamit si Vince. Lumaganap ang mga meme at jokes sa Reddit, Facebook at X. Tulad ng top 1 na malamig ang Pasko si Lian de Guzman, na naging Christmas chismis ng taon. Samantala, may mga netizens at influencers na nagbabala na maaaring makasuhan si Vince ng cyber libel, Data Privacy Act violation, o anti-VAWC dahil sa pag-post ng private conversations, na nagdulot ng debate tungkol sa double standards sa pag-i-expose ng cheating. Patuloy ang diskusyon online na may ilang nagpupuri kay Vince sa creative na exposure habang ang iba naman ay nagrereklamo sa online shaming. Hanggang ngayon, walang opisyal na legal action na inihayag, ngunit nananatiling trending ang issue sa buong Kapaskuhan.
Pagre-resign ni Commissioner Rosana Fajardo sa Independent Commission for Infrastructure. Inanunsyo ni Commissioner Rosana Fajardo ang kanyang pagbibitiw sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, na magiging epektibo sa Disyembre 31, 2025. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Fajardo na natapos na niya ang mga gawain na itinakda niya nang italaga siya sa posisyon, kabilang ang pagpapalakas ng financial oversight at pag-unlad ng mga investigasyon sa mga proyektong infrastruktura. Aniya, naniniwala siyang natapos na ang pangunahing layunin ng komisyon at ang mga responsibilidad sa investigasyon at pag-uusig ay maaari nang ilipat sa iba pang ahensya tulad ng Department of Justice at Office of the Ombudsman, na mas angkop para tiyakin ang pananagutan ng mga kontratista at opisyal ng gobyerno. Binanggit din niya ang mga kamakailang pag-unlad sa lehislatura, kabilang ang pagbibigay prioridad sa mga panukalang batas para sa paglikha ng permanenteng komisyon laban sa katiwalian sa infrastruktura na magiging mas epektibo sa pagtulong sa ombudsman. It has been a profound honor to serve alongside individuals who are deeply committed to transparency and accountability. Dagdag ni Fajardo, habang nagpapasalamat sa pagkakataong makapag-ambag para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ayon naman kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr., ang pagbibitiw ni Fajardo ay dumating sa natural point ng trabaho ng komisyon, habang papalapit na sa pagtatapos ang mandato nito sa pagtitipon ng ebidensya at pagmumungkahi ng mga hakbang. Sa pag-alis ni Fajardo na ikatlong opisyal na umalis sa ICI sa loob ng mahigit 3 buwan, mas lalong babawasan ang miyembro ng komisyon. Nananatili pa rin si Reyes bilang pinuno habang patuloy ang pagsusumite ng mga ulat sa ombudsman para sa karagdagang aksyon laban sa mga anomalya sa flood control projects. Pinuri ng Malacanang ang kontribusyon ni Fajardo na nakatulong sa pagtiyak ng tamang paggamit ng pondo ng bayan at siniguro na magpapatuloy ang trabaho ng ICI sa mga darating na buwan. Patay ang isang 7 taong gulang na bata at isang 21 taong gulang na estudyante matapos ang malakas na pagsabog sa isang bahay na pinaniniwalaang ilegal na pagawaan ng paputok sa Sitio Bokig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City, Pangasinan. Naganap ang insidente pasado alas 7 ng gabi nitong Huwebes, Disyembre 25, na ikinagulat ng mga residente na nagdaraos ng Christmas party ilang metro lamang mula sa pinangyarihan. Papunta sana sa party ang mag-iina ng 7 anyos na bata nang biglang sumabog ang bahay ng pagtapat nila rito, habang ang 21 anyos na estudyante naman ay napadaan lang at magpapagupit sana. 4 na iba pa ang nasugatan, kabilang ang ina at kapatid ng nasawing bata na kasalukuyang ginagamot at inoobserbahan sa ospital. Magkakaiba ang pahayag ng mga residente sa posibleng sanhi. May nagsasabing mula ito sa liquefied petroleum gas o LPG, habang ang iba naman ay naniniwalang dulot ng mga paputok na iniimbak sa bahay. Agad na rumesponde ang Bureau of Fire Protection sa sumunod na sunog at personal na bumisita sa lugar si Dagupan City Mayor Belen Fernandez kasama si Vice Mayor Brian Cua upang magsagawa ng assessment. Tinawag ni Mayor Fernandez na trahedya ang insidente at muling ipinaalala ang babala laban sa paggamit at pag-iimbak ng paputok upang maiwasan ang pagkasawi ng mga residente. Patuloy ang investigasyon ng mga autoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagsabog at hanapin ang may-ari ng bahay. Naging negatibo ang net trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations noong Nobyembre 2025 na nasa -3%. Batay sa survey na isinagawa mula Nobyembre 24 hanggang 30, 38% ang nagsabing may malaking tiwala sa Pangulo, habang 41% naman ang may kaunting tiwala lamang. Bumaba ito mula sa +7% noong Oktubre. Pinakamataas ang tiwala sa Balance Luzon na +18 habang negatibo sa Visayas na -7, sa National Capital Region na -8 at pinakamababa sa Mindanao na -37. Samantala, umangat naman ang net trust rating ni Vice President Sara Duterte sa +31% mula sa +25 noong nakaraang quarter. 56% ang may malaking tiwala sa kanya at 26% ang may kaunting tiwala. Pinakamataas ang suporta sa Mindanao na +74, sinundan ng Visayas na +43, Balance Luzon na +12 at pinakamababa sa NCR na +2. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents na may margin of error na +-3% sa national level. Inilabas ang resulta ng SWS matapos ang mga investigasyon sa di umano'y anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno.